inaasahan at pinagtitiwalaan. Dalangin po namin na patuloy kayong gumawa ng himala sa buhay ng aking mga kapatid na nagtitiwala sa iyong pangalan. Naniniwala kami na wala pong bagay na mahirap para sa iyo. Kaya dalangin po namin nawa sa gabing ito, lahat ng naririto ay patuloy na maranasan ang kapangyarihang galing sa iyo. Ang aking mga kapatid na kung saan ay nakakaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok at problema sa buhay. O Diyos, wala pong bagay na hindi ka magagawa. Kaya naniniwala kami, lahat sila Panginoon sa gabing ito ay lalaya. At dalangin ko rin po, Ama, na lahat ng mga may sakit at may karamdaman, Ikaw ang aming dakilang doktor. Walang sakit, walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Kaya sa pangalan ni Jesus, aming pinaniniwalaan na kanina pa lahat na may sakit at may karamdaman ay pinagagaling mo na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Busugin ang ating physical na pangatawan para ito'y may lakas. Ganon din ang ating buhay spiritual. Bakit kailangan natin busugin ito? Para ang ating buhay spiritual ay tumatag at lumakas. Anong ibang salita ng takbuhan? Marathon. So, kasali tayong lahat. So, lahat tumatakbo, pero isa lang ang nananalo. Tama po ba? Isa lang ang nagtatagumpay.
At habang tumatakbo tayo, o kung kasali ka sa takbuhan, sa marathon, habang tumatakbo ka, minsan mayroong ding dayaan. Minsan may namamatid din, So hindi tayo sigurado. So minsan hindi natin maiwasan yan sa buhay natin. Lalo sa ating buhay Kristiyano, hindi natin maiwasan yan kasi minsan okay ang samahan ngayon, pero dumarating ang panahon na hindi mo alam na minsan kasama-sama mo pala sa buhay, yan pala ang magiging problema mo sa buhay. Parang si Jesus, mayroon siyang 12 disciples. Kasama-sama niya ang kanyang 12 disciples, hindi niya alam, isa pala doon ang magkakanulo sa kanya. Balikan natin yung sa marathon. Sa marathon, lahat tumatakbo, pero hindi lahat ay nananalo. Minsan, pag napagod, sumusuko. Amen po? Amen. Hindi na nagpapatuloy. Pero ang advice ng Bible na binasa natin, magpatuloy tayo. Amen. Kahit pagod na. Kahit na medyo hirap na. Kahit na medyo nadi-discourage na. Huwag kayong titigil. Kasi kapag tumigil ka, palatandaan niya ng pagiging mature. Amen po? Pero kapag kahit nahihirapan ka na, hindi mo na kaya, nagpapatuloy ka pa rin, palatandaan niya na ikaw ay umuunlad sa buhay spiritual. At kapag ito'y naunawaan nyo, kahit anong atake ng kaaway, hindi kayo matatalo. Bakit? Bawat atake ng kaaway, mayroon kang word of God na ito ang isasangga mo sa lahat ng atake ng kaaway. Halimbawa, nakaranas ka ng kawalan. Ano ang sabi ng demonyo? Kawawa ka naman. Ano ang sasagot mo? Ang sabi ng aking Diyos, siya magsusupply ng lahat ng aking kailangan. Amen. Amen ba? At sasabihin ng kaaway, o yan, hindi ka answered prayer, kawawa ka naman. O anong sabi ng Biblia? Humingi kayo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo. Amen. Kaya naman ang may alam. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, mula ngayon, basahin mo ang Biblia. Ang Biblia. Bakit pinapahintulot ng Diyos na masaktan ka, dumaan ka sa hindi magandang sitwasyon ng buhay, para turuan din tayo ng Diyos. Amen ba? Matuto rin tayo. Malay natin, baka mamaya maramdamin tayo. Hindi mo kayang tumanggap ng mga salita na hindi maganda. Paladalan ka ng Diyos ng mga sarcastic na tao. Totoo po ito kasi kung yun ang kahinaan mo, doon ka ngayon huhubugin ng Panginoon. O ano naman yung vulcanizer? Pag may nagpa-vulcanize sa kanya, ang tatapalan niya yung walang butas na interior. Siyempre, hanapin niya yung may butas na interior, yun ang tatapalan niya, yun ang i-vulcanize niya. Ganun din ang Diyos sa atin minsan, para tayo ay turuan ng Panginoon, hahanapin ng Diyos kung saan ka mahina, at doon ka ngayon padadalhan ng mga bagay para doon ka ngayon hubugin. O di ba, madalas, ito ang ating napapakinggan sa preaching. Bakit dumarating minsan yung mga paghubog, yung mga pagsubok, mga problema? Bakit dumarating yan? Isa lang ang lagi kong sinasabi, mayroong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Amen. Kaya pag duman kayo sa matinding pagsubok at problema ng buhay, magpasalamat ka na kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Ang layunin or plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Naniniwala kayo doon? O minsan may mga taong tinawag dahil sa problema sa buhay. May mga taong tinawag dahil sa magkaaway ang asawa. Nung sila nag-aaway, doon nila nasumpungan si Yahweh El Shaddai. Pero ayaw magpasalamat doon sa sitwasyon. Hanggang ngayon, di makalimot-limot. Pasalamat ay Lord, salamat sa nangyari sa buhay namin. Dahil sa nangyari sa buhay namin, nakilala ka namin. Amen. Yung iba naman, dahil sa karamdaman, dahil sa sakit at karamdaman, nakilala niya si Yahweh El Shaddai. Amen. Yung word na makalimot sa mga kadalagahan, yan ang huwag niyong gagawin, delikado yan. Huwag kayo makakalimot.
At sa mga may asawa naman, huwag kayo makakalimot, may asawa na kayo. May asawa na tayo. Baka makalimot pa rin na parang, ay wala akong asawa. Hindi tayo makakausad kung palagi nating tinitingnan ang ating nakaraan. Ikaw yung nakakaranas na matinding sakripisyo, sa grabing hirap ng buhay, dahil ikaw yung nakatalaga para doon. Pero hindi natin alam, kaya mo yun nararanasan kasi ikaw pala ang magiging dahilan para maligtas ang iyong buong pamilya. Amen. Pinili ko ang mag-serve kay Lord. So, dumating na yung time na ako ay nag-asawa na, no? Nagkaroon ako ng sister wife, nagkaanak na kami. At nung kami ay magpapaaral na sa mga bata, doon ako nag-struggle. Inaalala ko kapatid, ang sinabi ng kapatid ko, huwag kang lalapit sa akin kapag nakipit ka. Pero siya ang lumapit. Ay hindi ako naniniwala na hindi kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na imposible sa atin. Kayang gawin niya ng ating Yahweh Shaddai. Kalimutan mo na muna yung mga bagay na dapat mong kalimutan. Kasi ang Diyos ay kumikilos, gumagalaw siya sa mga taong sumusunod at isinasabuhay ang salita ng ating Panginoon. Lagi nating inaalaala, hadlang yan eh. Hindi natin makalimot-limutan, lalo kapag mayroong tao na nanakit lang yung damdamin, tapos pag nabanggit yung pangalan, para bang, tao yan. Huwag ka magpapikto sa tao. Tatandaan niyo po ito. Ginagamit lang sila para ikaw ay paunlarin, ikaw ay patatagin, at ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Maniwala ka, makikita mo. Amen po ba? Kasi ang paniniwala napakahalaga. May napakahalaga na tayo ay umunlad sa ating buhay spiritual kasi ito ang nais ng ating Panginoon. Sabi nga ng Isaiah 43 verse 18, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Itoon ang paningin sa hinaharap